Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Miyerkules ng gabi. At alam nyo na, today is the day na malupit yung mga news natin, di ba? Alam nyo naman yan, everyday malupit yung ating news. Copy muna tayo. So grabe, mainit-init at malupit-lupit ang mga news natin ngayon mga idol, no? Sobrang titindi. Lalong-lalo na pagdating sa ating mga crypto global news, no, mga trending news mga idol. So kung gusto niyo ng ganitong content, everyday update, no, subscribe na kayo sa channel natin. Hindi kayo mahuli sa balita, sa crypto at sa global news, sa mga trending news. At syempre, sana paki-like niyo yung video, no. Pagka-click niyo pa lang ng video, like niyo na yung video kasi malaking tulong 'yan. Para niyo nang share, dinalike niyo lang, libre lang mga idol, no. So ayan, at syempre saludo sa lahat ng mga sumusuporta sa channel natin. Love ko kayo lahat. So mag-start na tayo. Punta muna tayo sa ating Crypto Bubble. Crypto Bubble. So ayan ito yung actually sa day natin kanina, marami nang nagpaparamdam ng mga nag-uptrend tulad nitong mix bumabalik, yung pump, yung pit, no? Ayan, pit basa ni ano diyan Charles Hoskinson Hindi fight, kala ko fight. So pit, Ondo, kita niyo yan, 6%. Mantle, alam ko mantle to. Ayan, mantle. So marami. Lalong-lalo na ngayong oras, no? So ngayong araw nakita nyo medyo nag-uptrend o nakaka-recover na yung mga coins natin. So sana nga tuloy-tuloy. Alam nyo, inaasahan natin sa first half ng September medyo drop o madugo 'di ba? Pero hindi mga idol, no? Medyo okay good kasi kung titignan nyo, hindi naman siya ganun. Hindi naman siya ganun ka-drop, no? Medyo kailan ano pa to, September 1, no? Pwede yung September 1. Pero nung nagsimula yung September 1 o September, kung titingnan natin sa XRP, nagsimula siyang mag-uptrend noon. So check nga natin sa Bitcoin. Sa Bitcoin din ata ganun, September 1 din. September 1, nagsimula na siya mag-uptrend. At eto na, malapit na ma-liquidate mga idol, no? Itong blue na yan, tanda yan ng liquidation ng 3 billion. Maliliquidate ang 3 billion ng mga naka-short once na umabot tayo sa $114,000 mga idol, no? So nasa na tayo ngayon? 113,700. So onting pump na lang yan, durog na yung 3 billion dyan mga lodi. Alam nyo na, diba? So malamang tamaan na ngayong gabi hanggang bukas kasi syempre sayang yan. Sabi ni market maker, uy nako 3 billion to, machalap-chalap to Sabi niya ganun. Kukunin niya yan mga lodi sa tingin nyo. So ayan. So mag-news na muna tayo. Update lang tayo sa Nepal kasi nakita ko tong video na to. Ayan ang nakalagay dito, ganito kung paano tumakas yung mga politician sa Nepal. Mga nakita nyo, binabato pa kahit na nasa helicopter, lumilipad ng mga bato. Kasi tumatakas sila. So hindi lang yan mga idol, kita nyo naman yung mga sinusunog. At kung merong mga video dito na talagang ito tulad nito, mga lods. Ayan tumakas na lang, tumakbo na lang sa tubig yung politician bug. Para lang hindi siya mabugbog, binabato pa siya dyan. In Nepal, protesters capture politician and throw them into the river. So ganyan kalupit mga idol, yung mga corrupt na politician diyan, ganyan ang sinasapit. 'Di ba mga idol? So punta tayo ngayon sa Pilipinas mga idol. Si Speaker Romualdez walang planong mag-resign. Ang ganda ng pasok mo. Ayan mga idol, grabe. Grabe, no? Soon to be Nepal. Grabe, mga lodi. Sobrang tindi. No? Sobrang tindi, mga lodi. Alam nyo, sa mga comment natin kanina, ewan ko may mga talagang galit din, no? Sa mga comment section ngayon sa video. Pero meron pa rin talagang no? Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Ewan ko ba. So ayan, wala daw balak mag-resign mga lodi. Wala umanong planong mag-resign si House Speaker Martin Romualdez ayon sa kanyang spokesperson na si dating Congressman Ace Barbers. Walang planong mag-resign.
Wala rin plano na magkaroon ng palit na leader dito, liderato dito. Ha? Ano? Ginaganon niya yung mga hindi nyo kayang gawin sa akin yan. Yung mga ganun siya, oh. Hindi nyo kaya. Oh. Yung mga ganyan, hindi nyo magagawa sa bahay ko yan. Eto, sino ba to? Nepali ba kayo? Oh, yan ha, na-correct ko na, Nepali ha. Mga Nepali. Nepali ba kayo para magawa niyan? Ito, yun yung mga anak-anak ko, mga ganyan, yung relo ko, ganito kami, ano kayo? Ha? Ito kayo, ayan, ayan lang kayo. Sabi, maghirap muna kayo, hindi naman, di ba? Ginawa ko to para gumanda ang buhay ng aking pamilya. Yun lang, sa kanya lang pala, mga lods. So, ayan ha. Ewan ko ba? Bahala kayo mga idol, no? So, syempre global tsaka trending news yung natin eh. Yung news natin eh. Kaya matik na mahaluan tayo ng mga ganitong news. Huwag na kayo magtampo. Alam nyo na yan. At least alam nyo yun. Alam nyo, itong mga balita sa global na yung iba kasi sabi, wala may epekto sa crypto yan eh. Ang tsupol mo kung ganun yung nasa isip mo, idol. Kasi lahat ng nangyayari sa gobyerno, nakaka-apekto yan sa market. Ha? Hindi yan, nagkagera nga, bumagsak eh. Ibig sabihin nakaka-apekto yun kahit na mga ganyang news, mga lodi, no? Kaya okay yung mga, pag nag-news tayo ng global, at least nakatunog tayo. Halimbawa, ito, at least alam nyo ngayon dito sa Nepal, alam nyo ba, merong mga bangko dito na sinugod din, syempre, gulo na eh, no? Kumbaga, looters, marami ng looters, no? So, sa mga bangko, mga idol, ito lang yung parang mali o kawawa yung mga Nepaliste. Hindi ko lang sure ha. Kasi meron akong nabasa o meron akong actually nabasa ko lang talaga yon na sa news din sa kanila na yung mga na-loots o yung mga niloots nila sa mga bangko, mga idol, ayun din yung pera nila, mga idol. Pera din yun ng mga taong bayan. At yung mga pera ng mga politician, hindi naka-imbak sa bangko ng Nepal. So, kahit anong gawin nila sa pera, walang pakialam yung mga politiko doon. Sabihin nun, pera nyo yun eh. Pera namin, wala dyan. Nasa ibang bansa yung mga pera namin. Parang ganun yung nangyari. So, masakit yun sa kanila, mga lodi. Grabe. No? So, ayan, grabe. Tas eto pa. So, nung una, Indonesia, Nepal, hindi, wala pa pala sa Philippines. Malayo pa. Eto sa China, iba naman ang issue dito, mga lodi. Iba, no? Medyo mas karumal-dumal to. In China, sabi dito, ngayon lang to mga lodi, September 10, 4 p.m. In China, many children are missing. Parents are holding demonstration in the streets to search for their children. Recently in China, kidnapping for the purpose of organ harvesting have been occurring frequently. Nako. Ito na to. Talagang ito talaga yung karumal-dumal, mga lodi, yung organ harvesting sa mga bata, di ba? Mas kumbaga mga mga kamag-anak na ni Taning yung mga gumagawa nito. Mga idol, yung mga sa atin, yung mga buhaya, mga alaga lang ni Taning yung mga yan. Mga alaga ni Satanas. Pero ito, mga kadugunan ni Satanas yung mga gumagawa nito, mga idol. Diba? So sabi ko nga sa inyo kung panonoorin yung Sounds of Freedom, napakaganda nun. Si Jim Caviezel ang bida ron. Mga lodi, tungkol yun sa mga ganito, sa mga human trafficking ng mga children. Grabe, nakakaiyak yun, yung palabas na yun, mga idol, no? Sa mga hindi pa nakakaalam, Sounds of Freedom, si Jim Caviezel yung bida. Siya yung gumanap ng Kristo sa Passion of the Christ, mga idol. Ang ganda ng palabas na yun. At naging controversial yung movie na yun, mga lodi. Hindi nga pinalabas yun eh. Actually, 2023 pa dapat pinalabas na yun. Kaya lang, ang daming humarang ng mga malalaking tao. 2024 o 2025 na nila napalabas. Ay, 2018 pala dapat. Mga ganun. Basta, matagal na siya dapat napalabas. Kaya lang, ang daming humarang. So, ngayon lang nagtagumpay, mga lodi. So, panoorin nyo yun. Sayang.
Napakaganda ng palabas na yun tungkol yun sa ganyan. Tapos eto na, punta na tayo sa ating mga Pilipinas. Yan. So ito mga Lodi, nung binalita ko sa inyo to na yung government ng South Korea, in-stop na nila yung 28.7 billion na funding support sa bridge ng mga Philippines. Napakadami niyan, no? Ito nga yan, no, mga Lodi. Ito pa yung parang tinukoy pa sa balita ng sa Korea. Dito dapat magkakaroon ng mga bridge. Ayan, no, meron pa sila. 'Di ba? South Korean President Lee Myung translated statement of funding ganyan-ganyan project would help many rural. O isipin nyo, may mas malasakit pa yung Korea kaysa sa mga politiko ditong mga putaragis, 'di ba? So ayan. Tapos, anong ginawa ng Pilipinas nung binalita nila to mga idol? Siyempre, hindi pa patalo yung Pilipinas, mga Lodi. So, sabi dito, mga idol ng DOF o yung Department of Finance, sabi mga idol na, ano ba yun? Categorically denies the existence of South Korean loan. South Korean President Lee Jae-myung announced the freeze of yan nga, di ba? Pero, tinanggi ng ng DOF, mga idol, di raw sila nanghihingi, hindi raw sila naglo-loan. O, wala naman sinabing loan, di ba? Ang sinabi doon, ano ba sinabi? Funding support. O, sabihin nating loan. Pero ang tanong, ang sinasabi kasi nila dito, mga idol, hindi ko kasi alam to eh. Pinapasinungalingan nila yung sinabi ng Korea. Parang ganun, di ba? Ang tanong, mga idol, ba't naman gagawin ng Korea yun? Ba't naman sila gagawa ng issue na o istorya na nag-aano kami dyan ng bridge ganun? Ba't naman sila gagawa ng ganun, mga Lodi, kung di totoo yun? Isipin nyo na lang, mga Lodi. Nga? Yan. Ewan ko ba sa Pilipinas, mga idol? Hindi na natin na-explain. So ito naman. Yan yun na. So si Elon Musk, mga Lodi, sa interview dito, sinabi niya bandang huli, ito yung pinakabandang huling sinabi niya kasi. But at the end of the day, if you look at our national debt, yung utang nila, mga Lodi, if AI and robots don't solve our national debt, we're toast. Ayun yung sinabi, mga Lodi. Kapag di natin na-solve yung utang natin, tapos tayo. Parang ganun. Pagkatapos niyang sabihin yan, pinost niya pa, inulit niya pa yung toast. Toast tayo, sunog tayo mga idol pag di nyo nasolusyonan yan. Pero sa tingin ko, masusolusyonan na yan. Kasi isa na yan sa mga pinaplano ni Daddy Trump eh. Diba? Matik na yan. Tas eto pa, game on, sabi dito mga Lodi. New White House crypto advisor Patrick Witt calls for SWIFT stablecoin law rollout, market structure bill, and a US crypto reserve. So parang although naririnig na to, pero talagang ipupush na nila yan, mga Lods, no? At sana nga mangyari na. Tapos European Union, ito ngayon ko lang ulit narinig to, mga Lodi, no? Yung New World Order. Ang tagal nang sinasabi niyan, di ba? Ang tagal nang sinasabi na ganito, ganyan, mag-ano na. Pero ngayon, mga Lodi, sa European Union, sinabi dito, mga Lodi, ng mismong Europe, sa harap ng maraming leader sa buong mundo. Pakinggan natin. This summer showed us that there's simply no room or no time for nostalgia. Battle lines for a new world order based on power are being drawn right now. So yes, Europe must fight for its place in the world, in which many major powers are either ambivalent or openly hostile to Europe, a world of imperial ambitions and imperial wars, a world in which dependencies are ruthlessly weaponized. And it is for all these reasons that a new Europe must emerge. So ito, mga idol, sabi kasi dito ni King Balex, European Union announces a new world order is here. No? Dati naririnig mo lang yan, pero ngayon mangyayari na. Game over na.
Better have them cold wallets ready. Ito mga idol kasi yung iba naman sa atin, wala namang idea kung ano mangyayari sa New World Order ba yan, no? Marami nagsasabi, great reset yan, mga lodi, re-reset na. No? Yung financial system, yung, basta, yun na. So, sabi nga dito, hanggat maaari, meron kang cold wallet kasi hindi natin alam kung ano mangyayari. Baka mamaya, kunin nila lahat ng mga crypto ng mga tao. Tapos papalitan na lang ng stablecoin. Pwedeng ganun tapos reset na ulit. Di ba? Kumbaga, halimbawa, meron kang 1,000 XRP ngayon sa crypto exchange. So, tingnan natin kung magkano yung 1,000 XRP. Kasi ganito yung nababali-balita mga idol So, meron kang $3,000, no? Ano ba yan? Magkano $3,000? 172,000 pesos. Halimbawa, meron kang 1,000 XRP. 172,000 pesos. So, ang mangyayari, pag nag-great reset tayo mga idol, o pag nag-reset tayo, pinasan yung New World Order o kung ano man yung pwede mangyari dyan, yung 172,000 pesos mo, na 1,000 XRP, mawawala yung 1,000 XRP mo, mga lodi, sa crypto exchange. Alam mo, mapapalit sa kanya, stable coin, dollars, na halagang 172,000 pesos. So, yung iyong XRP mawawala at magiging 3,010 na dollars. Ganyan siya. So, mapupunta na sa kanila yung XRP. Pero babayaran nila yun. 'Di ba? Ng stable coin. Kaya lang, ayun yung great reset nun. Lahat ng mga crypto exchange o kung ano man yung coins na gusto nilang kunin, papalitan lang nila ng stable coin. And then after nun, meron pa rin XRP. Kaya lang magbabago na yung price ni XRP. Hindi ka nakasama sa pagbabago ng price. Kasi nakuha nila yung XRP mo. Diba? So, kaya yung sinasabi nila dyan, tago nyo yung mga XRP nyo sa cold wallet. Kasi kapag nasa crypto exchange yan, ayun na nga yun. Medyo madali nilang makuha o pwede nilang palitan o kung something makontrol nila. Ganun. Pero kung nasa cold wallet mo, hindi. Di ba? So, kung sakaling pataasin nila yung presyo ng XRP, gawin nilang 1,000 isa. Tapos, ayun na yun, 1,000 isa na. Di ba? So, pwede na ulit kayo bumili ng XRP, pero 1,000 isa na. Ganun na yun. So, ang mangyayari, yung XRP mo na nakatago, pag nilagay mo sa crypto exchange, maging 1,000 isa na yun. Ganun na yun, di ba? So, ganun yung pwedeng mangyari. Oh, ayan. Tapos, mga lodi, ayun na, di ba? Sana yun? Ito, no? So, ayan. Ayun yun, mga lodi. O, tas ito, nung kanina, nagkaroon tayo ng tawag dito, news sa Doge, no? Dun sa Osprey ba yun? No? At bukas yun, mga lodi, bukas ata magkakaroon ng decision dun. Pero ngayon, nagkaroon ng delay, pero hindi doon sa Bitwise to, mga lodi, no? The SEC delays decision on Bitwise, Doge ETF, and Grayscale HBAR ETF with new deadline set for November 12. So, ano to? Sa Bitwise ng Doge at sa Grayscale ng HBAR, November 12 na to, mga lodi, no? So, asahan nyo, baka bukas, hindi naman sa nagiging negative tayo, pero kung madidelay yung bukas, magkakaroon siya ng another date para maipasa, mga lods, no? Pero kung mapapasa, di good. Sa akin, good yan. Baka humataw si Doge niyan pagka ganun. Pero kung na-delay na to sa Bitwise tsaka sa HBAR, medyo bumaba yung chance, no? Hindi ko naman sinasabing nawalan ng chance, pero bumaba yung chance na maaprobahan yung ETF bukas, no, ng Doge, mga idol, no, sa Osprey. Ayun yun sinasabi ko, no. So ito na. Pero mga idol, kahit na may mga ganung news o nagkaroon ng medyo hindi naman bad news to. Maganda nga to, makakabodega ka pa bago nila maaprobahan Pero may good news pa rin tayo sa Doge. Dogecoin Foundation House of Doge partners with Bitstamp for custody of Doge treasury assets. Doge, House of Doge, Bitstamp by Robinhood. So, ang maganda yan, partnership yan, mga idol. So, ito naman, bukod naman sa Doge, yung Cronos naman, mga lodi, meron din tayo yan.
Trump Media updated its Truth Social platform to connect its digital rewards program with cryptocurrency, allowing users to convert earned gems from platform activities into Cronos token. Uy, nag-earn pala ng ano doon, ng gems doon. So pag naka-earn ka daw ng gems doon, mga idol, pwede mo siyang i-convert parang maging Cronos coin. Oh, 'di ba? So para ka ng ano doon, parang ano 'yun kumikita ka doon sa Truth Social, Truth Media. Pag nagkakaroon ka ng mga rewards doon, mga Lodi, nagkakaroon ka ng rewards gem, pwede mo siyang i-convert sa Cronos. Magkano ang Cronos ngayon, mga Lodi? Check natin. Ang Cronos ngayon ay, medyo bumaba yung Cronos sa peso, para medyo maintindihan ng iba. 14 pesos ang Cronos, mga idol, no? Magiging Cronos yung mga gems nyo dun. So malupit yun, mga Lodi. Yan, meron ba dito? So punta tayo dito. Ito, matindi dito, mga Lodi. Sipin nyo, sabi dito, Apple really announced an iPhone in Bitcoin Orange. So ibig sabihin, kasi yung bagong iPhone daw, mga Lodi, kulay orange. Di ba yung Bitcoin may kulay orange yun? Ang kulit na mga Maxi, no? Ganun daw. Bitcoin orange daw yung Apple. Pero di ba meron tayong news sa Apple, di ba? Na nakita yung code doon ng pwede ka na magbayad ng XRP payment. So ngayon, syempre hindi papatalo yung mga army. Ayan na. Mga Lodi, naging ano na? Sana? Naging, kasi parang ano daw to, mga idol Ripple logo. Ha? Para siyang Ripple logo, yung tatlong logo ng Ripple. Saan ba yun? Kanina nandito lang yun. Wala na. Basta yun. Hindi ata ito yung ano. Nakita ko kasi kanina, parang nagbabasagin yung Maxi tsaka yung Army. Naging ano daw siya. Hindi naman daw siya, hindi siya Bitcoin. Ripple siya, mga Lodi. Di ba yung logo ng Ripple? Ganyan yun. Tatlong bilog. Bukod dyan, nako, 3 IQs, XRP ETF, XRPQ surpasses CAD 100 million AUM, now the largest in its category on the Toronto Stock Exchange. Ayan. Toronto, Canada, mga idol. Just keep rolling the snowball down the hill. Breaking. Chainalysis expand into XRP Ledger. Chainalysis just announced extended support for XRP Ledger with automatic token support. XRP Ledger has processed 3.3 billion plus transaction across 9 million plus blocks. No for high speed, low cost cross-border payments, nearly 200 validators with Ripple as a major contributor. This move takes XRP Ledger utility and adoption to the next level. To the next level daw, mga idol, no? Ito maganda to, mga Lodi. Kaya ito yung hinuli ko kasi ang ganda ng sinabi dito. Sabi dito, XRP is far less widely held than Bitcoin and Ethereum, suggesting XRP remains a niche asset despite being positioned to run the rails for the new financial system. No? So kung ikukumpara nyo kasi sa Bitcoin at Ethereum, si XRP parang konti lang yung may hawak sa kanya. Konti lang yung mga holders ng XRP. Kahit na sinasabi na sila yung magra-run ng rails to the of the new financial system. Parang walang naniniwala, ganun, di ba? AI estimate a tiny fraction of the world's population between 0.01 and 0.03 currently owning XRP. So, ganun lang kaunti, mga Lodi, no? From 0.01 to 0.03 lang ng mga tao sa mundo ang merong XRP. Siyempre, hindi pa natin, alam nyo kasi pag sa mga ganyan, minsan tinitingnan nila yan sa wallet mga idol.
Pero yung mga malalaking company, tsaka yung mga whales, minsan mga loads, hindi lang iisa ang wallet niyan, madami silang wallet. So, pwedeng yung 0.03, talagang 0.01 lang yun. Di ba? Kasi pag parang i-compress mo yung mga wallet, isang tao lang may hawak. Di ba? Parang ganun. So, grabe, mga lodi, no? So, ayun nga kumbaga, sasabihin ng iba, hindi, huli na ako. Hindi, ano na ako, late na ako sa XRP kasi hindi ako nakalagay o nakataya o nakabodega sa 0.5. Mga idol, yung mga nagbodega sa 0.5, napakatagal na nun. Halos, deserve naman nila yun. Kasi isipin nyo, hinawakan nila ng 10 years, 5 years. Mga idol, pinakamababa yung 5 years. Di ba? Oh. Siyempre, kung ngayon ka lang mag-crypto, malamang, hindi. Anong gusto mo? 0.5 ka rin tulad ng mga naghintay o nagtiyaga na tiisin yung ganun. 'Di ba? So, ayan mga lodi na. So, ito sa akin lang mga idol, wag kayong bumasa sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng mga coins. Do your own research, no? At syempre, may sasabihin ako sa inyong huli. Ito. Napakaganda ng sinabi dito ni Emmanuel Day pa rin. Ayan, nakita ko lang to. So, gusto kong i-share sa inyo kasi baka hindi nyo nabasa eh. Pero saludo kay Idol, ang ganda ng sinabi niya rito. Sabi niya, to be successful trader, you need to think in probabilities, not guarantees. Napakatama niyan mga idol, no? Kaya nga sabi nila, game of probability. Walang sure dyan. Hindi ito about being right all the time. It's about playing the odds, managing risk, no? Isa pa 'yan, yung managing risk. Kailangan pag nagte-trade ka, talagang hindi mawawala yung risk management mo, mga lodi. Kung hindi, mauubos ka nang di mo namamalayan, no? And staying consistent kahit minsan talo. O, yun na yung pinakamagandang sinabi doon. Dahil lahat ng trader, kahit na magaling, kahit na matagal na, kahit na veterans na, mga lodi, natatalo pa yan kahit ngayon. Diba? Kumbaga, hindi perfect ang trade nila. Porkit matagal na ako, porkit na veterans na ako, OG na ako, hindi na ako natatalo. Malaking kalokohan. Sabi ko nga sa inyo, di ba, nung ni-report nga natin yung nakaraan, si James Wynn. Wales na yun, matagal ng Wales yun, mga lodi. OG na kung sa OG. Di ba, kung titignan mo yun, sino pa ba isa? Si Andrew Tate, di ba? No, matagal na rin yun. Putik, gumawa pa ng coins niya yun. Pero ano nangyayari? Natatalo sila, di ba, mga idol? Di ba? So, hindi perfect yung trade nila. Pero hindi rin naman laging talo. Di ba? Laging meron ding panalo, mga idol. Lalong-lalo na kung sa bawat talo mo, natututo ka. Ganun. Di ba? Sabi nga nila, pag nagtitrade ka, hindi ka naman natatalo. Pag nakuha nila yung pera mo, hindi ka natalo. Natuto ka. Parang sa pag-ibig lang yan eh. Mag-try ka na mag-try, no? Pag iba, pag hindi ka nasaktan, natuto ka. Ganoon. Pag ka, naghiwalay kayo, hindi ka nasaktan, natuto ka lang. Ganoon, mga lods. No? So, ayan. Yung update natin yan, mga idol, bukas na ako magbabasa ng comment kasi yung mga comment natin sa nakaraang video natin kanina, puro politics na yung nangyari. No? Puro politics mga lods eh. Maraming galit, maraming sang-ayon. So, pero binabasa ko yun, kaya nga nalaman ko eh. Pag pinusuan ko, ibig sabihin binasa ko. Shoutout sa lahat ng nag-comment, no? At sa lahat ng nag-like ng video natin. So, bawi ako sa inyo bukas ng maaga, magbabasa tayo ng comment. Yun lang. Sana na-enjoy nyo yung video natin. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutang i-like yung video. At syempre, sa mga walang crypto exchange dyan, mga lodi, check nyo yung description natin dyan sa baba ng video natin, mga idol. No? Malupit yan. Bonus and discounts. Marami dyan. So, yun lang. Kita kids, maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. At What's up? Subscribe to Clovis TV, subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also, if you don't subscribe to me, I'll be sad. Real sad.